Nagsimula ang istorya kung saan makikita si Deadpool na nagtungo sa libingan ni Wolverine sa layuning protektahan ang mundo mula sa napipintong pagkawasak. Nagpa siya si Deadpool na humingi ng tulong sa namatay na si Wolverine dahil siya ay isang mutant na may mahusay na kakayahan sa pagpapagaling. Gayunpaman, matapos niyang maghukay ay natagpuan lamang niya ang mga kalansay ng mutant. Sa galit ay nagsimulang hampasin ng shovel ni Deadpool ang kalansay dahil alam niya na siya na ang huling pag-asa niya. Maya-maya ay kumalma din siya at nagsimulang kausapin ang kalansay ni Wolverine. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang grupo ng mga TVA agents para arestuhin siya dahil sa mga krimen laban sa sagradong timeline. Nanlaban si Deadpool at gamit ang mga buto ng adamantium ni Wolverine bilang sandata ay mag-isa niyang inatake ang mga kaaway. Nang maubos ang mga kaaway ay sinipa niya palayo ang bungo ni Wolverine, ngunit biglang lumitaw ang mga bagong agent sa pamamagitan ng mga portal at muli ay masigasig na nakipaglaban si Deadpool. Sa huli ay itinali ni Deadpool sa kanyang mga kamay ang adamantium ni Wolverine para tapusin ang mga natitirang kaaway. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan ipinapakita si Wade na nagdesisyon na sumali sa Avengers pagkatapos ng isang buhay ng krimen at naging mersenaryo, na kilala bilang Deadpool. Nagpa siya si Wade na mamuhay ng matuwid para sa kanyang girlfriend na si Vanessa na ayaw niyang mawala sa kanya. Gayunpaman, si Happy na dating personal driver ni Tony Stark at ngayon ay isa ng empleyado ng Avengers, ay napagtanto na si Wade ay gustong sumali sa superhero team para sa pansariling dahilan kaya hindi niya ito tinanggap sa grupo. Makalipas ang 6 na buwan nang hindi matanggap, nagsimulang magbagong buhay si Wade at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang dealership kasama si Peter na isa sa mga taong nakakaalam na siya ay si Deadpool. Sa gabi ng kaarawan ni Wade, sinamahan siya ni Peter sa kanyang bahay kung saan ang dating mersenaryo ay nasa presa ng isang party. Sa gabing iyon ay nag-enjoy si Wade kasama ang mga kaibigan niya at ni Vanessa na ngayon ay kanyang ex-girlfriend. Kahit na hindi pa nakaka-get over sa breakup ay masaya si Wade kasama si Vanessa at ang kanyang mga kaibigan dahil bihira ang mga panahong kasama niya lahat ng taong mahal niya. Matapos mag-wish at hipan ang kandila, narinig ni Wade na may kumakatok sa pinto at nang siya ay tumungo upang sagutin iyon, nakilala niya ang mga ahente ng TVA at sinubukan alamin kung sino sila, ngunit bago pa siya magtanong ng anumang mga katanungan, isa sa mga ahente ay hinubad ang kanyang peluka, habang ang isa ay kinaladkad siya sa isang portal. Si Wade na dinampot ng labag sa kanyang kalooban ay nasa loob na ngayon ng TVA headquarters at nakaharap si Paradox na naghayag na responsibilidad ng mga empleyado ng kumpanya ang pagprotekta sa sagradong timeline. Inilahad ni Paradox na ang tunay na dahilan kung bakit naroon siya ay sapagkat pinili siya para sa isang dakilang layunin. Sinabi niya na kung magtatrabaho ang Deadpool para sa kanya ay makakasama na rin siya sa Avengers. Agad na tinanggap ni Wade ang deal at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Taylor para kumuha ng bagong uniform. Bago simulan ang misyon, hiniling ni Wade kay Paradox na pauwiin muna siya para ibahagi ang balita sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito, natuklasan niya ang katotohanan na kapag tinanggap niya ang deal ng TVA ay hindi kailanman niya magagawang makabalik, dahil ang kanyang universe ay magre-reset sa loob ng 72 oras at lahat ng mga mahal niya sa buhay ay mawawala. Nang magtanong si Wade kung bakit, ipinaliwanag ni Paradox na kapag ang isang universe ay nawalan ng anchor, ito ay magsisimulang maluso ng dahan-dahan. Sa universe ni Wade, ang anchor na ito ay si Wolverine, na isinakripisyo ang sarili para iligtas ang isang grupo ng mga batang mutants kasama ang kanyang anak na babae na si Laura. Sa halip na maghintay para sa natural na kamatayan ng universe na ito na magaganap sa ilang libong taon, nagpa siya si Paradox na bumuo ng isang makina upang sirain na ito ngayon pa lang. Matapos ihayag ang tunay niyang intensyon, sinabi niya na may dalawang option si Wade. Ang una ay ang sumali sa sagradong timeline at matupad ang kanyang pangarap na maging bahagi ng Avengers o kaya naman ay mawasak kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinili ni Deadpool ang pangatlong opsyon, matapos suntukin si Paradox, ninakaw niya ang tempad upang buksan ang isang portal at makabalik. Sa paniniwalang baka buhay pa si Wolverine, naghukay si Wade at dito ay nakumpirma niya ang pagkamatay ng tanging tao na makapagliligtas sa kanyang mundo. Pagkatapos ay nilabanan at nag-api niya ang lahat ng mga ahente ng TVA na ipinadala para hulihin siya. Nagpa siya si Deadpool na humarap sa isang paglalakbay upang makahanap ng isa pang Logan at kumbansihin siyang tumulong sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan.
Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang parallel universes, nakatagpo si Deadpool ng ilan sa mga bersyon ni Wolverine at sinubukan na kumbansihin ang isa sa kanila na tulungan siya sa kanyang misyon. Gayunpaman, ang lahat ng mga Logan na nakilala niya ay sinubukan siyang patayin, pagkatapos ng ilang pagtatangka at ilang beses na pagkatusok sa claws ni Wolverine, sa wakas ay natagpuan niya ang isang alcoholic version ni Wolverine na tumanggi din na tumulong sa kanya. Dahil nauubusan na ng mga opsyon, hindi na nagdalawang isip si Deadpool na dalhin ang naturang Wolverine sa headquarters ng TVA at sinubukang kumbansihin si Paradox na palitan ang lumang Wolverine ng bago para maging anchor. Yunpaman, iginiit ni Paradox na hindi maaaring gawin ang pagpapalit na ito. Pinilit ni Wade na kausapin kung sino man ang namumuno, at sa sandaling iyon ay natuklasan niya na si Paradox ay nagsasagawa ng mga operasyon na walang pahintulot ng kanyang amo. Dahil sa takot na mawala siya sa pwesto ay nagpa siya si Paradox na i-reset ang mersenaryo at gayon din si Wolverine bago pa man gumawa ng anumang gulo. Nang makatagpo si Deadpool, inilabas ni Wolverine ang lahat ng kanyang galit dahil siya ay kinuha mula sa kanyang universe ng labag sa kanyang kalooban at ngayon ay nakulong sa hindi kilalang lugar. Gumanti si Deadpool at inilabas ang kanyang pistol at nagsimulang pagbabarilin sa dibdib si Wolverine. Nagpatuloy ang labanan at ginamit ni Wolverine ang kanyang claws para sirain ang mga armas ni Deadpool na pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga espada upang harangin ang mga suntok. Si Wolverine ay tinamaan ng ilang beses ngunit ang mga espada ni Deadpool ay nananatiling nakabaon sa katawan niya. Ngayong ubos na ang sandata ni Deadpool, handa na siyang tapusin ni Wolverine ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ni Deadpool na kumbansihin siyang sumama sa kanya. Kahit walang alam sa nakaraan ni Wolverine, iniisip ni Wade na tiyak na dumanas siya ng malaking kawalan para maging depressed at bitter. Nangako si Deadpool na kung tutulungan siya ng mutant na makabalik sila sa TVA headquarters ay kukumbinsihin niya si Paradox na ayusin ang universe niya. Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ni Captain America na nagpabatid sa kanila na ang tunay na mga kaaway ay papalapit na. Nakita ni Deadpool ang isa sa paborito niyang superhero sa harap niya at siya ay naging emosyonal ngunit nang siya ay magsimulang magliyab ay napagtanto niya na ito ay talagang si Johnny Storm mula sa Fantastic Four. Nang gamitin ni Johnny Storm ang kanyang kapangyarihan upang subukang paksain ang mga kaaway, pinigilan siya ni Pyro at madaling sinangga ang apoy. Pagkatapos ay hinigop niya ang kanyang kapangyarihan at matapos nito ay bumagsak si Johnny sa lupa. Biglang lumitaw si Sabretooth at inatake sila kaya tinanggal ni Deadpool ang espadang nakabaon sa katawan ni Wolverine dahil siya ay naniniwala na ito ay isang matinding labanan. Gayunpaman ay madali lang na tinapos ni Wolverine si Sabretooth sa isang atake sa pamamagitan ng mga claws nito na pumutol sa ulo ng kalaban. Na-realize ni Pyro na hindi niya kaya ang dalawa kaya siya ay gumamit ng isang higanteng magnet upang ikulong si Wolverine at nauwi sa pagkakaipit ni Deadpool. Pagkatapos ay pareho silang itinali sa loob ng isang selda kasama si Johnny at dinala sa hideout ni Cassandra Nova, ang kambal na kapatid ni Professor Charles Xavier. Nang makilala si Cassandra ay agad na ikinwento ni Deadpool sa kanya ang lahat ng mga masasamang sinabi ni Johnny tungkol sa kanya habang nasa biyahe kaya nagalit ito at tinapos siya. Ipinaliwanag ni Cassandra na siya ay ipinadala sa lugar na iyon bago pa man niya natutunang maglakad at hindi na hinanap ng kapatid niya. Nainis naman si Wolverine dahil sa mga masamang sinabi nito tungkol sa kanyang namatay na kaibigan kaya inatake niya ito, ngunit sa isang kumpas ng babae ay lumubog siya sa lupa. Pagkatapos ay binasa ni Cassandra ang isip ni Wade para imbestigahan ang kanyang pinakamalaking kahinaan at natuklasan niya na siya ay tinanggihan kamakailan ng taong pinakamamahal niya. Nang makalabas si Cassandra sa isip ni Deadpool, dinestruct niya ito para saksakin siya ni Wolverine gamit ang kanyang claws ngunit laking gulat ng dalawa dahil madali lang itong nakatakas sa pag-atake. Pagkatapos ay inutusan niya ang dambuhalang ulap na si Elliot upang lumunin sila. Sa kabutihang palad ay nakakita sila ng isang lumilipad na aparato at tagumpay na nakatakas. Ang susunod nilang misyon ay ang paghahanap ng paraan upang makabalik sa TVA at pilitin si Paradox na ayusin ang universe ng dalawa. Gayunpaman, bago simulan ang plano, nagpa siya ang dalawa na magpahinga at nahanap nila ang abandonadong kainan sa gitna ng disyerto. Habang kumakain, si Deadpool ay nagkomento na sa kanyang mundo, si Logan ay hinahangaan ng maraming tao. Sumagot naman si Wolverine at nagbunyag na sa kanyang universe, siya ay kinasusuklaman ng lahat dahil nakagawa siya ng isang hindi matatawarang pagkakamali.
Pagkatapos ng maikling pahinga ay nagpa siya ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa border dahil bago mamatay si Johnny ay sinabi niya na yon ang tanging paraan para makaalis sa mundong iyon. Habang naglalakad, nagtanong si Wolverine kung ano ang nangyari sa ibang version niya. Ipinahayag ni Deadpool na si Logan ay namatay sa pagsubok na mailigtas ang isang batang babae na tulad niya, ay nilikha sa isang laboratorio. Ang dalagang nagngangalang Laura ay kilala sa codename X-23 ngunit itinuring siyang anak ni Wolverine at isinakripisyo ang sarili para makalaya siya. Sa paglalakad ng dalawa sa gitna ng disyerto, si Deadpool ay nakakita ng isang aso na tumatakbo papunta sa kanya at nahulog kaagad ang loob niya dito. Hindi nagdalawang isip si Deadpool na ampunan siya ngunit natuklasan niya na ang asong pinangalan ng Dogpool ay mayroon ng nagmamay-ari. Bigla namang dumating si Nicepool upang kunin ang kanyang aso at nagtanong si Wolverine kung saang ang daan papunta sa border. Sa kagustuhang tumulong sa mga estranghero na makabalik, nagpa siya si Nicepool na ipahiram ang kanyang sasakyan para mas mabilis silang makarating doon. Walang pag-aatubili namang isinauli ni Deadpool ang aso sa kanyang amo bago sumakay sa sasakyan at magpatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakbay ay nagtanong si Deadpool kay Wolverine kung ano ang gusto niyang baguhin kung ang mga ahente ng TVA ay maaaring baguhin ang nakaraan. Nang marinig ito ay napagtanto ni Wolverine na siya ay nalinlang ng kanyang kasama upang kumbansihin siyang tumulong sa ilalim ng maling mga pangako na hindi sigurado kung talagang mababago ang universe niya. Biglang hininto ni Wolverine ang sasakyan at inatake si Deadpool dahil sa akala niyang panloloko nito sa kanya. Nang maalis siya sa kanyang mundo na labag sa kanyang kalooban, si Wolverine ay naniniwala na kaya niyang ayusin ang isang malaking pagkakamali mula sa nakaraan at ibalik ang kanyang mga kaibigan, at ngayong alam niyang ilusyon lang ang lahat ay ibinuhos niya ang kanyang pagkadismaya kay Deadpool. Nagsimulang mag-away ang dalawa sa loob ng sasakyan, ginamit ni Deadpool ang kanyang mga espada at si Wolverine naman ay paulit-ulit na tinusok siya ng kanyang mga claws. Sa tindi ng labanan ay nasira nila ang buong sasakyan at tumalsik ang dugo kahit saan. Pero dahil pareho silang madaling maghilam ang sugat, ang labanan ay tumagal ng buong gabi. Sa umaga, sila ay natagpuan na walang malay sa pamamagitan ng isa pang mutant na ipinadala sa mundong iyon. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos ng pagliligtas, nagising si Deadpool at nakita si Wolverine na umiinom ng isang bote ng whiskey. Bigla namang nakarinig ng ingay si Deadpool at naghanda sa pag-atake ngunit nagulat siya sa pagdating ni Elektra na madali siyang pinatumba, sunod na dumating sina Blade, Gambit, at Laura na nagsabi na natagpuan nila siya sa disyerto at nagpa siya na dalhin siya sa hideout dahil kilala niya si Wolverine. Bago nabihag ng TVA, sumailalim si Laura sa katulad na eksperimento na pinagdaanan ni Wolverine kung saan ilang litro ng adamantium ang itinurok sa kanyang katawan. Salamat kay Wolverine at nakaligtas siya, at kahit na alam niya na hindi siya ang parehong Wolverine na nagligtas sa kanya ay napagpasyahan niya na sumama sa koponan bilang pagtanaw ng utang na loob. Tinanong ni Deadpool kung paano sila nakarating doon at inihayag ni Elektra na ang lahat ng kanilang mga universe ay na-reset. Dahil ang mga mutant na ito ay hinding-hindi tatanggapin ang pagkawasak ng kanilang mundo na walang laban, ang TVA ay nagpasya na ipadala ang mga ito sa kawalan upang maiwasan ang mga ito na magdulot ng problema. Pagkarinig sa kwentong ito ay nagpasya si Deadpool na sumali sa koponan at nalaman na sila ay kaibigan ni Johnny. Sa sandaling iyon, inihayag ni Wolverine na si Deadpool ang dahilan kung bakit binura ni Cassandra si Johnny, gayunpaman, ay nagawa namang magpaliwanag ni Deadpool at sa huli ay nakumbinsi pa rin ang mga mutant para tulungan siyang talunin si Cassandra. Ang tanging paraan para pigilan ang kalaban ay sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang kapangyarihan gamit ang helmet ni Magneto, ngunit sinira ito ni Cassandra. Habang nagkukwento ng malungkot na kwento kung paano nawala ang pinaka-experienced nilang miyembro, naalala ni Elektra na si Juggernaut ay may helmet na maaari ding hamarang sa powers ni Cassandra. Ang problema ay magkakampi sina Juggernaut at Cassandra. Gumawa ng plano si Deadpool para nakawin ang helmet ni Juggernaut at nakumbinsi niya ang lahat na sumama sa kanya maliban kay Wolverine. Nang gabing iyon habang umiinom ng whiskey sa campfire si Wolverine, kinausap siya ni Laura at nagsabi na naaalala niya sa kanya ang kanyang ama sa kabila ng lahat ng kanyang mga kapintasan. Sinabi rin niya na laging nandyan ang kanyang papa kapag kailangan niya. Pagkarinig nito ay umamin naman si Wolverine na hindi siya laging nandoon upang tulungan ang X-Men tuwing sila ay nangangailangan. Imbis na manatili sa mansyon kasama ang kanyang kaibigan, si Wolverine ay nagpasya na sundin ang kanyang sariling landas.
Isang araw, sinalakay ng mga tao ang kanilang bahay at inubos ang lahat ng mga mutant. Makalipas ang ilang oras ay dumating si Wolverine na lasing mula sa isang bar at natagpuan ang katawan ng kanyang mga kaibigan. Mula noon ay hindi niya kailanman nagawang patawarin ang kanyang sarili sapagkat hindi niya nagawang protektahan sila sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos marinig ang malungkot na kwento ay sinabi ni Laura na sasamahan niya ang grupo patungo sa hideout ni Cassandra sa umaga at hiniling kay Wolverine na suportahan sila. Pagsapit ng madaling araw, ang grupo ay sumakay sa kotse papunta sa hideout ng mga mutant. Nang papalapit na sila sa hideout, gumamit ng bazooka si Blade upang sirain ang mga gate at makapasok. Inisip nila na hindi sila susuportahan ni Wolverine sa labanan, ngunit siya ay lumabas mula sa trunk at dahil dito ay nakaramdam ng higit na kumpiyansa ang grupo. Alam nila na malamang na hindi na sila makakalabas ng buhay kaya ibinigay ng lahat ng miyembro ng koponan kanilang makakaya upang si Deadpool at Wolverine ay makalapit kay Cassandra. Nang makita sila ng babae ay nagulat siya dahil bumalik pa sila, ngunit nagpamalas kagad siya ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapatalsik ng mga ito nang hindi man lang hinahawakan. Pagkatapos ay pinasok niya ang pag-iisip ni Wolverine at natuklasan ang sakit na dinadala niya sa pagbigo sa mga taong mahal niya. Matapos matagpuan ang katawan ng kanyang mga kaibigan sa mansion, si Wolverine ay nagtanim ng puot sa kanyang sarili at nagsimulang pumaslang ng mga tao sa pag-asa na mabawasan ang kanyang sakit. Samantala, si Laura ay humarap kay Juggernaut sa isang tunggalian at pagkatapos talunin siya ay kinuha niya ang kanyang helmet. Umakyat siya sa tore upang ihatid ang backpack kay Wolverine ngunit hinayla siya pabalik at kaya't kinailangan niyang ihagis ang kanyang backpack. Hinablot ni Deadpool ang helmet at nagawang mabitag si Cassandra sapagkat ito ay abala sa pagpasok sa isip ni Wolverine. Habang nagpapasya ang dalawa kung ano ang gagawin, lumitaw si Pyro at nagsimulang barilin ang kanyang amo. Madali namang napatumba ni Wolverine si Pyro ngunit sa sandaling ito ay nagsimulang makipagtalo si Wolverine kay Deadpool tungkol sa kapalaran ni Cassandra. Kung hindi nila tatanggalin ang helmet ay maaring tuluyang mamatay si Cassandra. Nagpasya si Logan na tanggalin ito kahit na alam nila na maaari silang pakse nito. Ginawa rin ito ni Wolverine para kay Xavier na alam niyang hindi papayag na mapahamak ang kapatid. Bilang pasasalamat ay nagpasya si Cassandra na tulungan silang makauwi at gumamit ng singsing na ninakaw niya sa isa sa mga bersyon ni Doctor Strange, upang buksan ang isang portal pabalik sa Earth 1005 kung saan nakatira si Deadpool. Sa sandaling iyon ay lumapit si Elliot at si Cassandra ay nagbabala na ang dalawa ay may 4 na segundo lamang upang iwanan ang kawalan bago sila lumunin ng dambuhalang ulap. Pagkarinig nito ay agad na tumakbo sina Deadpool at Wolverine patawid sa portal habang ipinagpatuloy ng kanilang mga kaibigan ang labanan sa mga mutant. Samantala, nagsimulang mag-interrogate si Cassandra kay Pyro para malaman kung bakit niya sinubukang patayin siya, at natuklasan niya na siya ay isang double agent na nagtatrabaho para kay Paradox na nag-utos na paslangin siya. Nang malaman ni Paradox na si Deadpool at Wolverine ay bumalik na sa Washington, nagpasya si Paradox na sundan sila ngunit siya ay nagulat sa pagdating ni Cassandra. Sinimulang pasukin ni Cassandra ang kanyang pag-iisip at natuklasan niya na siya ay gumagawa ng isang makina upang lipulin ang mga universe. Bigla niyang pinatalsik sina Deadpool at Wolverine upang magpatuloy sa pagbasa sa isip ni Paradox at nagpasya siya na gamitin ang makinang ito upang sirain ang lahat ng mga universe hanggang sa ang tanging ang matira ay ang The Void, ang mundong kanyang pinamamahalaan. Samantala, si Commander B-15 ay nakatanggap ng balita ng hindi autorisadong time rip na na-activate sa Earth 1 Thisnad N5. Matapos makuha si Paradox para dalhin siya sa makina, iniwang bukas ni Cassandra ang portal at biglang nakita ni Deadpool si Dogpool na lumabas dito. Sa pagbuhat niya dito ay biglang lumabas ang tumatakbong si Nicepool patungo sa kanya at ilang sandali pa ay dumating din ang isang napakalaking army ng mga Deadpool mula sa iba't ibang universe. Sinubukang kumbansihin sila ni Deadpool para sumama sa kanya, ngunit sa halip ay nagsimula silang paputukan si Deadpool. Ginamit ni Deadpool bilang panangga sa bala si Deadpool at matapos magawang magtago sa likod ng isang sasakyan, napagtanto niya na hindi kaya ng kanyang doppelganger na mag-self-heal kaya kailangan niyang madala ito sa ospital, gayunpaman, upang makatawid ay kailangan nilang harapin ang iba pang hakbi ng mga Deadpool. Muli ay ginamit niya ang katawan ni Nicepool upang ipanangga, na nagresulta sa pagkalasog-lasog ng katawan nito.
Ninakaw ni Wade ang mga gintong pistola na pag-aari ni Nicepol at kasama ni Wolverine ay nilabanan nila ang isang army ng mga Deadpool. Tagumpay nilang nagapi ang karamihan sa mga Deadpool ngunit meron pang mga Deadpool na nakasakay sa loob ng isang bus. Hindi nag-atubiling pumasok sa sasakyan ang dalawa upang tapusin ang mga kalaban. Sa kasamaang palad, ang mga army ng Deadpool ay hindi gaya ni Nicepol na madaling paksain sapagkat kaya nilang mag-self-heal. Nang maghahanda sa panibagong round ng labanan ay biglang dumating si Peter at naghayag ng kapayapaan. Nagustuhan naman siya ng army ng mga Deadpool kaya nagkaroon ng biglang kapayapaan at nag-celebrate sila kasama si Peter. Habang nagka-celebrate ay tumakbo sina Deadpool at Wolverine patungo sa subway at natuklasan nila na si Cassandra ay nagsimula ng gamitin ang makina. Ayon kay Paradox, ang tanging paraan upang pigilan ang kontrabida sa pagsira sa lahat ng alternatibong katotohanan, ay sa pamamagitan ng pagdudulot ng short circuit sa device na pinapagana ng mga sources ng matter at antimatter. Upang sirain ang makina, kinakailangang lumikha ng isang koneksyon na magtutuloy sa pagitan ng mga sources. Sa kasamaang palad, ang tao na magsisilbing tulay ay masusunog at tiyak na masasawi. Sa kabila ng nagbabantang panganib, nagpa siya ang dalawa na ipagpatuloy ang misyon. Nagsabi si Wolverine na mag-isa siyang pupunta dito pero naniniwala si Deadpool na karapat-dapat si Wolverine sa isang panibagong simula kaya pinalo niya ito ng fire extinguisher at mabilis na pumasok sa silid. Pagkatapos ay lock ang pinto, sinira ni Deadpool ang isa sa mga source at sinubukang hilain ang mga cable ng kuryente para ay konekta ang mga ito sa kabilang panig ngunit hindi siya makaabot ng malayo. Nagawa namang sirain ni Wolverine ang pinto at inabot ang kamay ni Deadpool, sapat na upang maabot ang source ng antimatter. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay ginamit ang kanilang katawan bilang tulay para sa paglipat ng enerhiya sa pagitan ng mga sources na nagdulot ng napakalaking short circuit sa time rip. Samantala, ang kanilang mga katawan ay nasunog mula sa loob at labas pero nagawa nilang mapaglabanan ito sapagkat naghahati sila sa energy overload. Sa pagsabog ng makina, agad na nadurog ang katawan ni Cassandra at ang Earth 1005 ay nakaligtas sa pagkasira. Sa sandaling iyon, dumating si Commander B-15 at nagsimulang magtanong kay Paradox tungkol sa hindi awtorisadong paggamit ng Time Reaper. Sa kanyang pagtatanggol, sinabi niya na si Cassandra ang nagpilit sa kanya na gumawa ng makina at sumalakay sa kanyang isipan upang makakuha ng impormasyon. Nang mapagtanto niya na maaring mawasak ang mga universe dahil sa makina ay nirecruit niya sina Deadpool at Wolverine para itama ang pagkakamali at isinakripisyo nila ang kanilang sarili bilang mga bayani upang iligtas ang universe. Hindi inaasahan ni Paradox na sina Deadpool at Wolverine ay nakaligtas sa pagsabog na magpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil dito ay pinaaresto ni B-15 si Paradox upang dalhin sa TVA headquarters at dumaan sa paglilitis. Matapos makumpirma ang pagkasira ng Time Reaper, napagtanto ni B-15 na ang universe ay muling nagre-regenerate kaya't binati niya sina Wolverine at Deadpool sa mahusay na trabaho. Kahit na hindi kabilang sa timeline si Wolverine, pinayagan siya ni B-15 na manatili doon upang magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa muling pagbuo ng kanyang buhay. Humiling naman ng tulong si Deadpool upang iligtas ang kanyang mga kaibigan na nakulong sa kawalan, dahil kung wala sila ay hindi naging posible ang pagligtas sa universe. Matapos maligtas ang universe, sina Deadpool at Wolverine ay lumabas para kumain at naseprese sila nang sinalubong sila ni Dogpool. Nagpa siya si Deadpool na iuwi at ampunan na lang ang aso sapagkat wala na si Nicepol. Pagpasok nilang apartment, ang tatlo ay binati ni Al na tuwang-tuwa dahil magkakaroon na siya ng dalawang bagong kasambahay. Matapos ang ilang araw, nagtipon-tipon sina Wade kasama ang lahat ng kanyang bago at lumang kaibigan at sinamantala ang pagkakataon na subukang makipag-ayos kay Vanessa.